Skill-wise ay walang makakapantay kay Sawakita, lalo kapag siya ay 100% focus sa laban. Maging ang ace player ng Shohoku na si Kaide Rukawa na halos kapareho ng playing style ni Sawakita ay labis na nahirapang makascore kapag sila ay nagwa one-on-one. Subalit kahit gaano man kagaling ang isang player ay hindi ito mawawala ng kahinaan. Sa kaso ni Sawakita na nakasentro ang laro sa isolation plays at one-on-one, nawawala minsan ang kanyang focus kapag siya ay nado-double team ng kalaban. Hindi rin madalas magpasa ng bola si Sawakita, hindi sa kadahilan ng siya ay ball hog o buhaya. Ito'y dahil may tiwala si Sawakita at maging ang kanyang teammates sa kanyang kakayahang makagawa ng puntos. Subalit kalaunay nabasa ito ni Sakuragi nang ma-anticipate niyang hindi ipapasa ni Eiji ang bola kahit libre na ang kanyang kakampi. Ang hindi niya alam ay gumawa na ng setup sina Hanamichi at Takagi para supalpalin ang kanyang tira. Ang kahinaang ito ni Sawakita ang isa sa mga naging dahilan kung papaano nakahabol at naipanalo ng Shohoku ang labang inaakala ng marami ay isang one-sided match. Pinakita dito ng Shohoku na ang pinakamahalagang elemento pa rin ng basketball ay ang teamwork. Sabi nga ni Phil Jackson, the strength of the team is each individual member. The strength of each member is the team. Pero marahil ang isa sa pinakamahalagang katangian ni Eiji ay ang kanyang pagnanais na mas mahasa at mas ma-improve pa ang kanyang mga basketball skills. Hindi naging endgame para sa kanya ang maging number 1 sa Japan, kaya't nagpa siya itong pumunta ng Amerika sa pag-asang dito mahahanap ang mas matitinding hamon para sa kanya.